Kwento natin yung ex ko bago ako maging dentista. I met him 2014, 13, parang ganun. May friend ako na same school, tropa ko, tapos pinakilala sa akin. Inuman. Yeah, inuman din siya. Then, ano siya, yung chubby-chubby. Chubby-chubby na lalaki. Actually, patomboy na nga itsura eh. Pero, cute naman. Nakukitan talaga ako sa kanya ng time na yun. Tapos sabi niya, ang gusto mo ba ako? Kasi time na yun, bata-bata pa lang din ako. Hindi pa ganito itsura ko. Ganun, stress na nanay na yung itsura ko eh. Sabi niya, gusto kita. Ganyan. Talaga. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Nasa 23 na rin siya nung time. 23, 21. Tapos ako 30 na. Oo. Then, ang nangyari, nagkaroon kami ng relasyon. Yeah, nagkaroon kami ng relationship. Then, sabi ko sa kanya, nag-aaral kasi ako ng dentistry. Sabi ko ng gano'n. So, weekends lang ako nandito sa Cavite. Sabi niya sa akin, sama ako sa'yo, sabi niya sa akin. Magdadala ako ng sarili kong bigas. Oo, promise. Magdadala ako ng sarili kong bigas para hindi ako pabigat sa'yo. So, ako kasi, kung magkaka-jowa man ako, kung magkakaroon man ako ng jowa, ayoko nung bubuhayin ko. Kasi wala naman akong pera. Pinag-aaral lang din ako. So, sabi ko sa kanya, kung titira ka sa amin, wag tayong pabigat. Kailangan magtrabaho tayo. No? So, ayun. Teka lang. Ingay naman. So, ang nangyari, siya yung naging jowa ko noong time na yun, no? Ang ginawa niya, sinasamahan ako sa school. Pumapasok kami. Kasama siya. Pero hindi alam ng pinsan ko na dinadala ko siya doon. Yung jowa kong yun. Kasi, is very supportive talaga. Actually, yung bahay namin talagang as in. Kasi mumurahin lang yun na bahay sa somewhere in Sampaloc. Yung alam mo yung mga lumang bahay. Yung paglabas mo merong mga white lady, mga ganon tipo. Old house sa Sampaloc. Putang ina naman Sa P-Campa, along P-Campa. Bakla, alam mo yung kandelabra? Yung bahay na nirerentahan namin, may kandelabra. Bunutan ko kaya ng ipin yung manok na yung puta. The candelabra, alam mo yun? Mamaya na nga lang. Nagtataka naman ako, ba't yung manok tilaok ng tilaok, tanghali na? Ganun ba yun? Tumitilaok pa rin pag tanghali. Yung kapitbahay kasi namin dito, nag-aalaga ng manok. Ayan. So, doon nga sinasabi ko, alam mo yung candelabra? Yung lalagyanan ng kandila na mahabang poste na lalagyan mo ng kandila. Hindi na yun uso. Actually, gusto ko nga siyang nakawin kasi vintage yun. Pwede mo siyang ibenta. Ganun kaluma yung bahay. Candelabra. Alam mo yung sa Beauty and the Beast, si Clark, kinsa man itong sa Beauty and the Beast, yung kanang kaibigan ni Clarksworth, si Kemsper, yon, candelabra siya. Lumiere, ang galing ni Neil, thank you. Si Lumiere, isa siyang candelabra. So, mga lumang tao lang yung gumagamit nun. So, yung bahay na tinitira namin may candelabra. Tapos, ang mga bintana, copies. Along P-Campa. Diyan. Tumitira kami ng ex ko dati.
Doon kami nakatira dyan sa na ano. Then, wala akong pera, pero still, nag-stick siya sa akin. Na ako ang gusto niya, 'di ba? Tinutulungan niya ako mag-clinic. Pag may naiwan ako, niya ako. Minsan nga dumating sa point na wala kaming pera. Kulang na yung pera namin. Alam mo, ako ang pinakain niya. Hindi na siya kumain. Kasi pag dentistry ka kasi, malaki ang gastos. Kasi you have to pay for the materials. You have to pay for the patient. Maliit ang 5,000 sa isang linggo pag dentistry ka. So, may nagbibigay lang sa akin na padala. Hindi pa uso ang GCash nun eh. Hindi pa uso yung GCash. So, binibigyan lang ako ng padala ng ganun. So, wala pang padala, wala rin kami yung pera. Kaya ang ginagawa, yung isang beses, dinner, ako lang pinakain niya, hindi siya kumain. Kasi sabi niya, kailangan mo mag-clinic bukas, magmasyente ka, para matapos mo na tong kurso na to. So, ayan ang nangyari. Then, after nun, after nang nag-stick siya sa akin, no, review naman. Lagi ako nagre-review sa pagkatapos ko, graduate na ako, for review na ako. Pumasok siya na waiter eh. Dishwasher. Ang sahod niya, 200 pesos. Dishwasher. Sa bayan. So, sabi ko kasi, hindi pwede na sa amin ka nakatira, kailangan magkaroon ka rin na sarili. Bumili rin tayo ng mga pagkain natin. Then, first take ko ng board exam. Ay, board exam na naman. First take ko ng board exam, bumagsak ako. Jowa ko pa rin siya. Nung second take ko ng board exam, sabi ko, dun muna ako sa Manila. Sa Manila muna ako mag-i-stay. Then, dun. All along, na alam ko, nag-aaral ako sa Manila, naka-dorm ako sa Manila kasi magre-review ako. Nagkaroon siya ng babae. Nagkaroon siya ng girl. So, nung nalaman ko yung result ng board exam ko, second year, sabay yun sabay. Nalaman kong bagsak ako, nalaman ko din na may babae siya. So, sumambulat talaga sa akin. Sobrang sakit talaga. Kasi, mag-aanim na taon na kami nun eh. Nung time na yun. Then, nagmamakaawa ako sa kanya na, balikan mo ko, ganun. Parang ayaw niya na. Hindi niya na, mahal niya na yung babae. Actually, na nga sila eh. Mag-aano na sila, yung bubukod na sila sa pamilya nila. Yung babae, nagmamassage. Then, after nun, naging dentista na ako. Pumunta siya sa clinic. Na, sa clinic ko. Kasi, sabi niya sa akin, kasi nagpapasta siya sa akin na sira yung ngipin niya. Sa school. Tapos, nabasag daw. Tapos, gusto niya ako yung gagawa. Tapos, nung ginawan ko siya, yung tricycle. Tricycle driver. Nagta-tricycle siya. Tapos, dentista na ako. Dito sa clinic na to. Sabi, Alexis ang tawag niya sa akin eh. Alexis, gawin mo naman yung pasta na ginawa mo sa akin kasi nasira na. Alam mo yung matagal na panahon na hindi kami nagkita, tapos nakita mo yung ex mo, nagpagawa siya sa akin ulit ng ngipin. Alam mo, naiyak talaga ako. Kasi nagbayad siya.
na ano na, sabi ko kasi, magkano ba yung pasta mo? Sabi ko, 500 minimum. Sabi niya, 300 lang yung pera ko eh. Sabi ko, hindi. Sabi ko, lilibre na kita. Sabi, hindi, magbabayad na ako kasi dentista ano. Ay, naiyak ako. Hanggang ngayon, nasa akin pa din yung ano, yung pera. Isang 100, tapos puro bariyang 200. Ano ba yan? Parang nag-flashback sa akin. Hindi naman ako yung nagkamali eh. Siya naman yun ang babae. Pina-repair niya lang sa akin yung pastang ginawa ko. Naiyak talaga. Biniyaran niya ako. Hindi na pwede libre kasi dentista kami. Yun. Until now, sinusuportahan ko pa din siya. Kasi we're good friends. Magkaibigan pa rin kami. Sabi ko sa kanya, may anak na siya. Actually, parang sabay kami nagkaroon ng anak. Sabi ko nga sa kanya, tawagan mo lang ako pag kailangan mo ng panggatas, pang check up ng anak mo. Ayun, minsan yan nahihiya siya eh. Pupunta siya sa akin pag kailangan. Alexis, wala ko iba malapitan eh. Ikaw lang. Sabi ko, ano ka ba? Kasi, parang bumabalik sa alaala ko yung mga, kahit walang-wala ako, hindi niya ako iniwanan. Wala akong pera. Pag sa dorm namin, pupunta siya. Dadala siya sarili niyang bigas, nagsasayang siya para hindi siya maging pabigat. Ganun. Ano ba yan? Oo, until na. Tinutulungan ko pa din. Kahit papatulpo na kami ng asawa niya. Bisaya kasi yung asawa. Taga Davao. Tapos, isang beses, parang pumunta siya sa akin. Meron siyang mga yung mga saksak na nail cutter. Pag inaaway daw siya, sinasaksak siya. Sabi. Tapos, syempre, pero walang, we're friends. Okay na kami. Tapos, parang, sobrang galit ng asawa. Nalaman na, ako yung tumawag yung tulpo. O, pinapatulpo kami. Ng ganun. Sabi ko ng ganun. Kaya mahirap, mahirap magkaroon ng relationship na 6 years. Kasi, ang dami mong buburahin. Sa Facebook, ang dami mong buburahin. Pati yun. Yung mga pictures, old pictures sa Facebook ko. Sabi ko sa kanya, burahin mo na lang sa cellphone ko. Hindi ko yan may auto-delete na ba? Dapat my day. Ang dami nun. Simula 2014 hanggang sa pumasa ako. Nandun yung mga videos namin. Hanggang madaling araw, hanggang nagbubura siya. Kasi nga, grabe kasi selosa yung asawa. Na hindi niya maintindihan yung pagtulong ko. Ako naman, tinutulungan ko siya kasi maganda yung pinagsamahan namin. Actually, hindi siya yung ganong klase ng lalaki. Minahal niya talaga ako. Sobra. Kaya, okay yung pakikitungo ko sa kanya. We're friends. Ngayon, nag-grab siya eh.
Oh, yung jowa ko ngayon, tricycle driver din eh.